Alam ko, every time na dumadaan ka sa NLEX o kahit na anong expressway at lumulusot ka sa mga toll gates, mapapaisip ka, grabe ang daming mga sasakyan. Ang laki siguro ng kinikita ng toll gate na to. Well, tama ka. Pero ang tanong, magkano? Bawat abot mo kasi ng pera sa collector o bawat beep ng RFID mo ang naiipon ng toll gate sa isang araw? ₱1,000,000 pesos. Pero bago natin i-reveal yan, alamin muna natin kung ilang sasakyan ba ang dumadaan sa mga toll gates araw-araw. Unahin natin ang dalawang pinakasikat na expressway dito sa Pilipinas, ang NLEX at SLEX. Ayon sa mga datas, nasa 350,599 vehicles ang dumadaan doon kada araw. Ibig sabihin, nasa 14,600 na mga sasakyan ang lumulusot sa mga toll gates kada oras. At kada minuto naman, 244 vehicles ang dumadaan. Lahat ng yon required magbayad para makalusot sa toll gate. So just imagine, parang nangongolekta lang ang mga expressway ng pera. Pero ang tanong, magkano? Well, simula March 2, 2025, kung dadaan ka sa NLEX end-to-end toll mula Balintawak hanggang Santa Ines, ang babayaran mo ay nasa 416 pesos. Para yan sa mga nasa class 1 na mga sasakyan. Ito yung mga cars, SUVs at yung mga jeeps. Meaning, kung ang average rate ay 416 pesos at nasa 350,000 vehicles ang dumadaan araw-araw, 416 pesos times 350,000, 145.6 million pesos daily ang nagiging revenue ng mga expressway operators. Take note, mula pa lang yan sa class 1 vehicles ha. Kung isasama mo ang mga nasa class 2 at 3, additional 70 million pesos to 85 million pesos a day yan na dagdag sa toll collection. Ito pa, sa first quarter pa lang ng 2025, ang pumasok na pera ay 6.98 billion pesos toll revenue. Sa loob lang yan ng 3 buwan. Grabe, no? Sa SLEX naman, ang magagastos mo for end-to-end toll mula Metro Manila hanggang Calamba or Batangas, nasa around 250 to 300 pesos. Depende yan sa exit na dadaanan mo. So give me a second, picture this. 244 cars every minute ang nagbibip sa RFID, tapos 416 pesos bawat isa. Boom! Agad pa isa-isang milyon yan. Pero hey, ang tanong, sinong kumikita? Gobyerno ba? Well, ang mga expressway na ito ay bunga ng PPP or Public and Private Partnerships, kung saan nakikipag-partner ang ating gobyerno sa mga pribadong kumpanya upang i-construct at i-operate ang mga expressway na ito. Ang halimbawa, ang kumpanya ni Manny Pangilinan na MPIC ay may subsidiary company na Metro Pacific Tollways Corporation na nag-ooperate ng NLEX, SCTEX, Cavitex at CCLEX. Habang ang San Miguel Corporation naman ni Ramon Ang ay may SLEX, TPLEX at yung bagong Skyway sa Metro